Tahimik na Biyernes Santo mga kaibigan, pero sa katotohanan po, hindi po tayo dapat pwedeng manahimik dahil meron pong napakaraming nanggugulong tao, nanloloko, ginogoyo po ang publiko mga kaibigan. Isa na dito si Bato de la Rosa. Imagine niyo, basahin niyo yung sinabi niya ha. De la Rosa questions PNP crime stats. It's public perception that matters. Ganyan na siya ngayon mga kaibigan. Ang bilis niya magbago ng prinsipyo, di ba? Ang bilis magbago ng prinsipyo. Binabaliktad na niya ngayon ng dating, di ba? Kinukuhanan niya ng source pag siya nagsasalita about dun sa mga tokhang, mga double barrel na pinatupad nilang pulisiya. Yeah. Yung PNP siya. Diba? Yung crime statistics ng PNP ang lagi niyang batayan. Lagi niyang sinasabi, tagumpay kami. Tagumpay yung operation. Yung kampanya laban sa droga, okay na okay yan. Magsasabi siya ng press release araw-araw. Bumababa ang crime rate. PNP stats ang ginagamit niya mga kaibigan. Ngayon, ito ang tanong Kung stats ang basihan noon, para sapihing epektibo sila, bakit ayaw niya pong gamitin ng stats ngayon? Bakit? Anong kalokohan yan mga kaibigan, di ba? Yung pong ganyang baliktad na paniniwala, binaliktad na niya yung kanyang paniniwala, nagpapakita lamang na wala pong prinsipyo, walang sinasabi natin na iniwan niya na inspirasyon na maganda sa PNP. Kundi ginagamit lang sa sariling interest talaga mga kaibigan, yung mga naratibo. Yung mga naratibong binibitawan niya, binebenta niya, pinapakain niya sa publiko do sa mga tangang supporter ng Duterte mga kaibigan. Kayong mga tangang supporter, pinapakain lang kayo ng kasinungalingan araw-araw ng mga leader nyo. Saka maling-mali itong si Bato de la Rosa na sabihin niya na yung public perception na lang po ang batayan na dyan ng datos. Naku, napakadelikado niyan mga kaibigan. Diba? Kasi yung public perception yan ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng propaganda, yung mga fake news, yung chismis. Yan yung influensya ng public perception Walang batayan, walang katotohanan. Pag sinabi ng mga vlogger ng Duterte, ito yung sinusubo namin sa inyo. Yung mga makinarya, yung media machinery ng Duterte, paulit-ulit yung ipapakain, isusubo sa mga kokote ng mga walang utak na Duterte supporters mga kaibigan. Kahit walang hard data, walang hard facts, ipapakain nila yan kasi nga self-interest lang ang iniisip niyan. Itong kagaya ni Bato. Diba? Kung ganyan pala ang pamantayan nila na public perception pwede na po nating sabihin bagsak ang peace and order kahit walang ebidensya. Diba? Wala ang yung peace and order. Wala. Kasi nga, nakabase nga sa chismis sa public perception. Perception Iba yung perception sa katotohanan. Yung perception, pa yun Hindi yun na true, hindi yun false. Kaya mahirap bumase. Wala kang hard facts batay sa chismis at hindi sa katotohanan. Diba? Kaya itong si Bato de la Rosa, talagang ito iniiwas lang niya yung kanyang sarili. Humahanap ng maniniwala sa kanya kasi naiwas sa pananagutan. Yan ang trabaho ng yan, kalbong sinungaling na yan mga kaibigan. Diba? Wala na siyang control sa stats. Paano niya malalaman yan? Paano niya malalaman yan? At dahil nga wala siyang control sa stats ngayon, hindi na mahalaga ngayon yung data. Ang mahalaga sa kanya yung perception ng base sa chismis. Bawal yan mga kaibigan, napakasamang napakasamang kung ano mga gustong mangyari ni Bato de la Rosa na parang
Sa damdamin na lang, sa damdamin na lang nakabase. Ha? Yun ang inaantig. Lagi kong sinasabi yan sa inyo, damdamin ang inaantig sa inyo mga kaibigan. Di ba? Yung akala nyo sinasabihan kayo ng totoo at siya ay nakikibagay sa inyo, hindi po. Yung agenda niya sirain niya mga kukutin yung mga DDS para sirain din yung administrasyon ni BBM. Ganyan lang yan, domino effect yan sa inyo. Di ba? Wala na kung ikaw hindi na naniniwala sa objective matrix at emotion ang pagbabasihan mo, di nagpapakalat ka ng katangahan, political lang layunin mo. Di ba? Hindi ka maniniwala. Dati kang sabi kung ano-anong stats ang pinagbibigay mo sa media noon. Ganito ang namatay, 800 nung unang araw. Diba? Hindi pwedeng maging batayan ng public perception. Kung pwedeng maging batayan ng public perception, ganito ang ating paliwanag yan. Kung pakiramdam ng tao ang gagamiting pamantayan ng peace and order ni Bato de la Rosa, di ibig pong sabihin, tama na nagagalit ang mga tao noon sa EJK na pinatutupad nila. Yun ang public perception. Galit ang tao noon, ayaw nila ng patayan, natakot na sila sa sobrang daming pagpatay. Yun ang perception. Bakit hindi nila nirespeto yun katulad nitong si Bato de la Rosa? Di ba? Tatanggapin din ba natin na ang public perception noon ay lumalabag ang PNP sa karapatang pantao? Yun ang public perception noon. Bakit yun ay hindi naramdaman ni wala yatang kaunting kalembang sa utak ni Bato de la Rosa? Double standard mga kaibigan na nangyayari. Di ba? Pwedeng ito, pwedeng hindi ito, and then nung pagka siya napapadamay sa ganyang mga kasu-kasuhan, pwede na ulit ito, wag na yan. Diba? Nakikita niyo yung kalokohan nitong mga grupo ng Duterte group na ito sa Davao. Sindikato talaga ang galawan Diba? Hindi mo pwedeng gamitin. Kung ikaw ay halimbawa mambabatas, gagawa ka ng isang public policy, ang pinakabasehan mo dyan yung statistics. Lahat po ng ginagawang polisiya ng gobyerno, nakadesisyon yan, hindi base sa mga perception o haka-haka. Kailangang reliable po yung pagbabasihan, yung pundasyon na gagawing polisiya. Kasi pag hindi malinaw yung statistics o ng report o ng kung ano man data, mag-a-allocate yan ng resources, susukatin ng epektibo kung epektibo yung programa. Diyan po na base. Pagka wala kang basehan at haka-haka lang, katangahan talaga yung pinakakalat ni Bato de la Rosa mga kaibigan. Diba? Kung perception ng basehan, di mawawala na po ng sa-isa yung PNP. Kasama yung NBI, kasama yung military. Lahat ng law enforcement intelligence, wala nang basehan mga kaibigan. Diba? Saan pa sila kukuha ng pagpupundasyonan ng kanilang magiging mga future na mga paghahanda o yung kanilang mga plans? Saan nila kukunin yun kung wala silang statistics? Diba? Kaya napakatanga ng susuportang tao dito kay Bato de la Rosa. Napakatanga nyo na pagsusuportahan nyo to. Diba? Napakahina ninyo. Hindi nyo alam na Lagi kong sinasabi, ginagamit lang yung pagdamay niya sa publiko, yung ang perception. Ginagamit niya parang sandata niya sa kanyang political na mga agenda. Ganyan po mga kaibigan, ganyan ang politiko. Diba? Kasi kung ating gagawin na yung perception ang pagbabasehan natin kung totoo ngang mas delikado ngayon na katulad na sinasabi ni Bato de la Rosa, yung PNP crime rates, kung totoong delikado ngayon, nasaan yung kanyang solid na ebidensya? Wala mga kaibigan.
Pero dahil doon sa sinasabi niyang perception narrative, nagmumukhang totoo kahit chismis lang. Kasi official siya eh. Nasa mataas yung katungkulan niya. Kaya kapag nagsasabi ng ganyan yung mga mahihinang kukuting DDS naniniwala kasi yung lahat na nakapaligid kay Duterte, yun ang source nila ng information. Lahat ng sinasabi nun, katotohanan. Ganyan yung mga may utak kulto, mga kaibigan. Diba? Ganyan yung may utak kulto. Masyadong nagpaalipin. Diba? Masyadong ibinigay yung kanilang utak dun sa ibang tao. Saka delikado ito pagka ganitong puro na lang sasabihin yung na lang publiko ang magiging basehan ng justice. Mawawalan tayo ng rule of law dyan kasi hindi na tayo magiging demokrasya kundi emosyonal lang yung namumuno sa mga tao. Diba? Emosyon yung nangingibabaw. Paano ngayon tayo yan Paano tayo yan ngayon magkakaroon ng basehan sa batas? Wala na kasi haka-haka na lang ang nangingibabaw sa publiko eh. Lalo lang niyang paiinitin yung mga tanong na may sa masasabi natin sariling interest. Diba? Paiinitin lang niyan lalo yung mga kaguluhan. Kasi masyado mong binibigyan ng alam mo yun, yung publiko na wala silang data pero ini-empower mo sila na para bang kung ano yung nakikita nila, yun ang sasabihin. Kung ano yung nakikita nila sa mga napapanood nilang video, yung napakadami ngayon mga road rage, yan ang sasabihin nila. Pero wala naman silang data. Diba? Wala silang datos. So mahirap bumase sa ganyan. Napakahirap. Halimbawa, mga road rage sa Manila. Ano yung masasabi natin na talagang nagtapos? Nagtapos na namatay yung dalawang nag-away. Mayroon bang ganun? Kakaunti yun mga kaibigan. Mga dalawa lang siguro, 3 yun mga kaibigan. Tulad nung huli, yung sa Antipolo. May nasundan pa ba nun? Wala na. May mga nag-aaway-aaway na road rage na nagkasingitan, dalawang motor na nagkaagit-gitan. Pero yung humahantong doon sa talagang matinding krimen, wala po mga kaibigan. Away sa kalye, yun ang pinagmumulan. Yung mga gitgitan nga, nagkakonting sabitan. Hindi yun kagagawa ng gobyerno. Kagagawa na yun ng publiko. Ngayon, kung sino yung makakapanood ng mga video na yun, yun yung perception nila. Na kahit yung pinanood nilang video, ay hindi naman talaga krimen. Diba? Paano mo masasabing krimen yung dalawang rider na nagbungguan, nagkaagit-gitan, nagkayabangan? Krimen ba yun? Kaya wala tayong totoong datos tayong nasa publiko, wala. Kaya kung sasabihin ni Bato de la Rosa na perception na lang, yung paniniwala na lang na parang alam mo yun, haka-haka nga, mali. Mali, pinabababa po nitong si Bato de la Rosa. Pinabababa ang pagtitiwala ng tao sa institusyon ng PNP. Kasi nabutata siya nung huling hearing Wala siyang napakita, wala siyang masasabi natin na naibulgar kasi puro katangahan yung pagtatanong nila kay Justice SOJ, diba? Kay PNP Chief Marbil, kay Torre, puro katangahan yung kanilang pinagtatanong. Base lang talaga sa chismis at haka-haka. Diba? Sinisira nila itong si Bato de la Rosa, pinipilit niya sirain na mali yung mga data ng PNP. Pero kung makikita natin panoorin natin mga kaibigan, tingnan natin kung paano gumamit si Bato de la Rosa ng stats ng PNP. Yeah. Chief, may sabihin ka? Your Honor, idagdag ko lang na since we
conducted our war on drugs, very kwan lang po, kukunti na po talaga yung heinous crimes na nangyayari. Kukunti daw yung heinous crimes. Saan niya nabase yun? Galing yun ng PNP crime rates, crime stats. Kinuha ba niya yun? Nagpunta pa siya ng Luzon, Visayas at Mindanao. Inisa-isa ba niya yun? Hindi niya inisa-isa yun. Crime stats ng PNP yun, ng sinasabi niya. Oh. Diba? Kaya malabo itong sinasabi, isang pagsisinungaling, panluloko. Ang ginagawa sa inyo nitong si Bato de la Rosa. Nangyayari, Your Honor. Ang Mr. Chair. percent reduction from Next meeting, sige, Your submit yun. Honor, isabit namin. kasi we have Basta, to do some analysis hindi ba? yes, Your Honor. Hindi naman pwedeng puro na lang tayo nag-uusap dito. Wala naman tayong direction. Oh, 'di ba? Ultimo PNP siya, wala siyang alam sa crime rates. Talagang bobo mga kaibigan, nagkataon lang talaga pinili ito ni Duterte. Kasi wala nang alam mo 'yon, kailangan ni Duterte yung loko-lokong PNP chief para masunod yung gusto niya na patayin yung mga Pilipino. Kailangan niya loko-lokong PNP chief Kaya tinan mo, yung isa pa si Bantag. Namatay ang 2 preso, nahagisan ng granada sa looban. Mga kalokohan niya ng panahon ni Duterte. Mga kalokohan niya. O ito pa tinan niyo to. Kung maniniwala kayo sa sinabi ni Bato de la Rosa dito. Ang barometer nyo ngayon, sir, para makuha nyo yung 6 months? Kasi pagka hindi nyo ba nakuha sa 6 months ito, magre-resign kayo? Yes. Oh yes. Pag hindi nila nakuha sa 6 months yung drug war, kung naging successful sila, hindi siya magre-resign. Kaya lang, successful ba? Hindi successful. Pero hindi niya sinabi, hindi niya tinupad yung kanya sinabi. Siya ay hindi nag-resign. May mga kasinungaling na tao, mga kaibigan, di ba? Inaamin din niya. Ha? Try nyo. Dito, inamin din niya. Senator Bato de la Rosa, who served as a Philippine National Police Chief during the Duterte administration, admits that the brutal drug war campaign they initiated was marred with human rights violations. Oh. During the Kapihan sa Senado Forum on Thursday, June 27, de la Rosa says that while there were cases of human rights violations, investigations of such violations should be done individually. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation. Oh, hindi niya sinabi na walang nangyayaring human rights violation. Wala daw nangyayari, hindi niya sinabi yun. During the war on drugs. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talaga na-violate yung right ng tao. Oh, ayun. Meron talaga mga kaso na na-violate yung rights ng tao. So, dahil chain of command kayo, sinong hahantungan yan? Sino ang dapat maparusahan dyan? Hindi mo naman sasabihin si Leni Robredo. Ha? Sunod-sunod kayo dyan. Pamula kay Albayalde, ikaw at si Duterte. No. Kayo yung papatakan ng niyan, kaso niyan. Diba? Paano mo ngayon sasabihin na na walang EJK katulad ng sinabi niyo nung isang araw sa hearing ni Amy Marcos? Hindi ako naniniwala dyan sa mga peking biktima na yan. Diba? Pinaglololoko kayo nito ano ba naman hindi kayo magising talaga? Anong klaseng mga kokote meron kayong mga DDS? Anong klaseng meron kayong utak? Diba? Ibinenta na ninyo yung utak dun sa walang hiyang tao na si Duterte. Na lahat ng sasabihin nun ay katotohanan. Pagka ibang tao nag-aakusa sa kanya, hindi totoo yun. Ayaw niyong paniwalaan. Pero pag siyang nag-aakusa sa isang tao, talagang bilib na bilib kayo. Parang boses ng parang may bibig ng Diyos si Duterte. Walang kaunting pagkakamali kahit isa. Kahit inaamin ni Bato de la Rosa na merong human rights violation. Kita nyo? Saan tayo lulusot dyan? Ha? Saan tayo pwedeng sumabay ng agos ng tubig? Sabi nga baga.
Oh. Kaya maling gamitin ang salitang perception po. Dahil ito ay pwedeng influensyahan, ito ay pwedeng i-manipulate. Kung yung public perception ang magiging basihan natin, sa dami ng mga fake news na ipinakalat ng Duterte Group, napakadami po mga kaibigan ang naniniwala dyan. Yan ngang mga tangang Duterte supporters. Naniniwala sila dyan sa sinasabi ng mga Duterte vloggers na mga bayaran na talagang yumayaman, napakadaming perang ibinabayad dyan sa mga yan. Yung mga kumpanyang hinahire ng Duterte para magpalaganap ng fake news, ng mga video, post, images. Lahat yan binabayaran ni Duterte mga kaibigan. Kala nyo ba? Kumpanya yan. Hindi yan sabihin natin na isang simpleng tao lang, 2, 5, hindi. Talagang organized na misinformation yan na campaign. Ginagamitan talaga ng mga kumpanya na mga kaibigan. Diba? Kaya kung kayo man ay naniniwala dito kay Bato de la Rosa, ay mag-isip-isip pa kayo mga kaibigan. Diba? Si Bato de la Rosa, siya po yung simbolo ng war on drugs na pinatigas at pinalakas gamit ang stats ng PNP, mga kaibigan. Yan po ang nagpatigas kay Bato de la Rosa, yung stats ng PNP. Ngayon, na siya ay wala na sa poder mga kaibigan. Senador na siya, wala na siya sa PNP. Biglang gusto niya ngayong kumbinsihin na na lang, pakiramdam na lang ang gamitin natin. Wag na yung dati kong sinasabing stats ng PNP. Mali mga kaibigan. Diba? Kasi yung perception, pakiramdam din yun eh. Para bang ganito ang style ha? Ang mga taong ayaw ng accountability, kapag may data, ginagamit nila, kapag wala, sasabihin nilang hindi importante. Ganyan po mga kaibigan ang lakaran ng mga yan. Kaya kung talagang gusto nyong bumuti ang Pilipinas, ay wag nyong iboto ito mga kaibigan. Wag nyong iboboto itong si Bato de la Rosa dahil yan, napakadami na niyang salawahan, salungatan na pinagsasabi sa publiko. Malamang dun sa nakakaso sa ICC, nangangalap na rin ng ICC ng napakadaming ebidensya dyan. Video, mga written statements, lahat na. Kasi kay Duterte, napakadaming pages nung ikinaso sa kanya mga kaibigan. Napakadaming papel noon na written statements. So, ito lang ang aking hihilingin ito lang ang aking hihilingin mga kaibigan. Dahil napakagulo na po nung dumating si Duterte. Hindi naman ganyan na politika nung una eh. Bakit ba gumulong ganito? Kasi nangangailangan si Duterte ng malaking kapangyarihan para mailigtas siya sa ICC. Sinimulan niyang siraan ang presidente, lahat ng mga pipiliing gabinete nito. Saan ba nagsimula mga kaibigan yung unang-unang paninira? Natatandaan niyo ba? Pwede niyo sabihin sa akin? Ito, sasabihin ko sa inyo yung unang-unang paninira na unang-una talagang plano nila na wasakin. Alam niyo kung sino? Si DOJ Remulla. Nung napadalhan ng Kush yung kanyang anak na hindi alam kung saan galing yung package. Unang-unang mga buwan pa lang po yun ng administration ni BBM. Mga kaibigan. Pinadalhan yung anak ni Remulla ng Kush ng marijuana na galing California. Hindi alam kung kanino galing. Alam na this kasi mga kaibigan, alam na yun ay talagang demolition job ang gagawin nila kay Remulla. Siniraan agad nila. Diba?
kinampanya agad nila na wasakin yung pangalan ng Remulla kasi nga pipiliin na Secretary of Justice. Kita nyo? Yung demolition job na yun, hindi naman sila agad nanalo doon. Oh. Kasi mali. Bulok. Bulok yung kanilang naging plano. Na hinuli agad yung anak ni Remulla. Na mali-mali yung pag-aresto. O yari sila. Diba? Kaya lagi tayo mag-iingat mga kaibigan na itong mga tao ni Duterte na ito ay lagi natin pinakikinggan, tayo po ay mabubudol. Huwag kayong magpapabudol mga kaibigan, huwag kayong magpapauto sa mga sinasabi ng mga taong ito. Diba? Kayong papauto, gamitin nyo yung kukutin nyo paminsan-minsan. Magtanong kayo. Diba? Alam nyo na itong taong ito ay napakadami na. Ulitin natin sinabi nito Tingnan nyo. Sasampulan natin. Ang barometer nyo ngayon, sir, para makuha nyo yung 6 months. Kasi pagka hindi nyo ba nakuha sa 6 months ito, magre-resign kayo? Yes. Magre-resign siya pag hindi niya nakuha in 6 months. Anong sabi ni Duterte nung lumampas na yung 6 months? Give me another 3 months or 6 months again. Sabi niya ganun. Di ba? Pinaglululo ko na kayo mga kaibigan, harapan na pamukaan na yung kalokohan ayaw nyo pa rin magising. Ano na klase talaga kayong mga tao, di ba? Anong klase kayong utak meron? So hanggang dito lang mga kaibigan huwag tayong tatahimik dahil sabi ko nga, yung katotohanan po ay hindi tayo pwedeng manahimik sa panahong ito. Ayaw po naming madamay doon sa mga tangang naboto sa mga Duterte na to. Lumabas po tayo ng bahay, iboto natin iboto natin yung hindi nagpapagulo sa Pilipinas. Ito kasi mga to, si Bongo, itong si Bato de la Rosa, wala naman pong napakulong mga kaibigan Sino yung napakulong nila? Ang napakulong na mga yan yung mga pulis na na-involved do sa kanilang war on drugs. Pero walang napakulong na mga ibang kriminal yan na malaki mga kaibigan. Wala. Yung mga pipitsuging pulis na nautusan nila ngayon. Yung pipitsuging mga pulis na sabi ni Duterte, tutulungan ko kayo, ako ang bahala. Nasaan sila ngayon? Diba? So ganyan yung panlolokong ginagawa ng mga taong ito. Itong mga sindikato ng Davao. Diba? Kaya mag-iingat tayo mga kaibigan. Huwag kayong maniwala dyan sa mga vlogger na mga yan. Magtanong kayo sa sarili nyo. Itanong nyo na ito bang mga salungatan ng mga to nakakatulong ba sa bansa? Nakakatulong sa publiko? Hindi po. Hindi nakakatulong. Imagine mo tulad na rin kine-question niya yung crime stats ng PNP na hinawakan niya dati. Kung pala hindi totoo yung crime stats ngayon, di yung perception nga, uulitin ko, yung perception nga nung panahon ng panunungkulan ni Duterte na ayaw ng tao ng EJK, di tama pala yun. Diba? Hanggang dito na lang mga kaibigan, magising tayo. Magising tayo, wag na tayong masyadong maraming ngaw-ngawan. Hindi naman ganyan ang politika ng Pilipinas noon Nung dumating nga itong mga sindikatong ito na galing Davao na naupo bilang presidente, naupo bilang PNP chief ng Senado, naging parang criminal environment na ang Pilipinas. Dahil sa mga kriminal na ito ng Davao, itong sindikato ng Davao ni Duterte. Ginagawa kayo niyang kulto, utak kulto mga kaibigan Iwas tayo sa maging kulto ang Pilipinas dahil napakapangit pag naging kulto tayo. Wala na tayong freedom at liberty pag nagkataon. Kukulungin na lang tayo ni Duterte sa mga kalokohan niyan. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Salamat po. Good Friday po ngayon. Tayo ay magmuni-muni.
Pero ang sabi ko nga, hindi pa rin tayo dapat matahimik. Diba? So gabayan po sana tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating iniisip para bumuti pong bansa natin. Hindi naman po gobyerno nagpapagulo, talaga lang yung mga tao ay nakakapanood ng kaguluhan, ginagaya nila. Diba? Ginagaya po nila. So hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat mga kababayan.